Nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Tingin mo, alin dyan yung pinakamahalaga? Yung iba sa inyo siguro pipiliin yung mga nakaraan nila. At panigurado karamihan hinaharap ang pipiliin. Pero para sa akin, ang dapat pinapahalagaan yung kasalukuyan. Talakayin na lang natin isa-isa kasi lahat naman yan may kanya-kanyang halaga. Depende na rin talaga kung sinong individual ang nagpapahalaga. Ngayon halika, sabay-sabay tayong bumalik sa nakaraan. Ang nakaraan ay mga pangyayaring humubog sa atin kung bakit tayo nasa kanya-kanya nating sitwasyon sa kasalukuyan. Maraming masasaya, malulungkot at di makakalimutang alaala. Lahat ng bagay na naranasan natin at mga mararanasan pa magiging parte lahat lang din yon ng nakaraan. Pero di natin maiiwasan may mga pangyayaring ayaw na natin balikan at talagang ibaon na lang sa nakaraan. At itira na lang yung mga magagandang alaala at mga leksyon sa buhay na ating mga natutunan. Pero gaano man kapait yung mga naranasan natin, o tila ba pakiramdam mo lahat na lang ng kamalasan nasa'yo, hindi pa rin yung dahilan para mabuhay ka na lang sa nakaraan. Kailangan mo pa rin bumangon at humarap sa kasalukuyan para sa mas ikabubuting hinaharap. At ngayon, sabay-sabay naman tayong sumakay ng time machine at magtungo sa hinaharap. Siguro nasubukan nyo na ring mangarap ng gising. Yung tipong ang dami nating gustong makamit, magawa, magkaroon at mapuntahan. Lahat ng yun naglalaro sa isipan natin na sana balang araw ay magawa natin. Hindi naman masamang mangarap lalo na kung sa ikabubuti to ng hinaharap mo. At gawing inspirasyon para makamit yung bawat isa sa mga yan. Pero di ba nakasasama rin kapag nag-focus ka na lang sa hinaharap? Na kahit di pa naman dumadating yung problema, nai-stress ka na para solusyonan yun. Kaya di natin maiiwasan na nagpapatong-patong na lang yung problemang naglalaro sa mga isipan natin. Hindi rin maganda na pinapaikot mo na lang yung mundo mo para sa ikagaganda ng future mo. Paano pala kung isang araw hindi ka na pala gigising? Yung mga pangarap mong gustong tuparin, wala ka na palang pagkakataon para magawa ang lahat ng yan. O di kaya naman kakaisip mo at kakafocus mo sa future. Hindi mo na napapansin na unti-unti nang nababawasan yung mga taong nasa paligid mo. Kaya tara na, balik na tayo sa time machine at mag-travel pabalik sa kasalukuyan. At eto na, kamusta ka naman ngayon? Sana nasa kanya-kanyang mabuting kalagayan tayo. Lahat ng mga bagay na pinagagawa mo noon ay ang dahilan kung anong sitwasyon ang buhay mo ngayon. At ang lahat ng mga hakbang na ginagawa mo ngayon ay magiging resulta ng mga mangyayari para sa'yo sa mga susunod pang panahon. Pero bakit hindi natin pagtuunan ng pansin yung mga simpleng bagay na dapat ikipinasasalamat? Maraming salamat kasi gising pa tayo ngayon. Salamat kasi nakakahinga tayo na maayos. Salamat kasi nagagawa natin yung mga bagay pang araw-araw kasi malakas yung pangangatawan natin. Salamat kasi di naman tayo nagugutom at nakakakain ng maayos. Higit sa lahat, salamat kasi hinahayaan pa niya tayong magpatuloy para harapin pa ang mga susunod pang kabanata. Ngayon kung nasan ka man ngayon habang pinapanood tong video na to, gaano man kapait ang nakaraan at pressure sa hinaharap, medyo gipit man sa kasalukuyan, at walang kasiguraduhan kung nasa tama pa bang daan, sinasabi ko sa'yo, okay lang yan. Normal lang yan, enjoyin mo lang. Sumugal ka, maglaro, magpahinga, magbakasyon, pwede rin namang magmahal. Gawin mo lahat ng gusto mo. Kasi hindi naman lahat ng tao kagaya mo.
na merong pang pagkakataon. Hindi ko alam kung paano ko to mga nasulat, pero kung nagustuhan nyo, palike na lang po at pa-share. Kung may mga gusto rin kayong topic na pag-usapan, pa-comment na lang po. Maraming salamat sa pakikinig.